Magandang araw po at maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Abril. At matatanggap nyo na naman tulad ng dati, ang 2-in-1. Nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito, ay maaari nyo pang basahin ang isang nobelang hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At kung wala kayong sipi ng nasabing mga aklat bilang patikim, ay ipinagkakaloob natin kasabay ng weekly horoscope na ito, ang isang nobelang hinango sa nasabing mga aklat ni Maestro Honorio. Ang nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Ito'y pakikipagsapalaran ng isang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At sa loob ng baol ay natuklasan niya ang iba't ibang paraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At sa kasalukuyan ay binabasa ni Aryabhata ang isa sa mga aklat na nakuha niya sa lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat, ang aklat na Testamentum ni Haring Solomon. Sa nasabing aklat na kasalukuyang binabasa ni Aryabhata, ay matutunghayan kung paanong inutusan ni Haring Solomon ang mga espiritu upang gawin ang maringal na templo ni Yahweh na matatagpuan sa Israel o sa Jerusalem. At sa ngayon ngayon, nasa ika-43 labas na tayo ng Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Kaya kung gusto nyong balikan ang mga unang serye ng nasabing nobela, unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas hanggang makarating kayo sa ika-43 labas ng nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo, ay balikan nyo lang ang mga naunang weekly horoscope. Pagduktong-duktongin nyo hanggang mabuo nyo ang nasabing nobela. At matututo kayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. At ngayon ay matatanggap nyo na ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong magiging kapalaran sa larangan ng sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero. At marami pang swerteng darating sa inyo sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Abril. Kaya nood na! Weekly Horoscope, April 6 to 12, 2025. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso
hanggang ika-19 ng Abril. Sa linggong ito, hindi pa tapos ang iyong kaibigan sa pinaplano niyong pamamasyal, ay agad ka nang sasang-ayon. Maswerte ka sa mga kaibigang nag-aaya sa iyo, gumala, at mapalad rin sila sa iyo. Dahil kapag kayo ay magkakasama sa paglalakwatsa, dagdag na swerteng may kaugnayan sa pinansyal at sa larangan ng damdamin ang bigla-biglang darating. Dagdag dito, ang paggala at pamamasyal ay talaga namang nagpapasigla sa iyong katawan at buong pagkatao. Oo, sa tuwing gagala ka, ipatupad ang tamang pag-iingat upang mas ma-enjoy mo ng todo at sagad ang summer vacation na ito. Mapalad ang kulay na aquamarine. Maswerteng numero 3, 15, 19, 27, 37, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, magtiwala ka sa iyong sarili at huwag kang magpakita ng panghihina ng loob. Kapag nagawa mo yan, buo ang loob at may tiwala sa iyong sarili, makikita mo na ang mahal mo ay lalo pang magsisikap para sa lalo pang ikauunlad at ikaliligaya ng inyong samahan at ng inyong kabuhayan. At habang nagsisikap ang buong pamilya, tuloy-tuloy na darating ang swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi at bulto-bultong halaga ng material na mga bagay. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero 6, 12, 24, 33, 39, at 42. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Sa linggong ito, sa paglalaro ng isip ng isang malapit sa iyo, makakaisip siya ng aktibidad na kayong dalawa ay magsasama, masasarapan, at makikinabang ng gusto sa mahaba-habang panahon. Pero mas malaking pakinabang ang mapupunta sa iyo. Sunggaban mo agad ang kanyang inaalok bago pa magbago ang isip niya at sa iba ito mapunta. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero 2, 9, 17, 28, 31, at 45. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Sa linggong ito, wala kang dapat nakatakutan dahil tuloy-tuloy ang alalay sa iyo ng mga mahal mo sa buhay. Masaya sila kapag nakikita ka nilang umuunlad. Ituloy mo lang ang iyong mga pagsisikap. Ipinagdarasal ka nila at naririnig ng langit ang kanilang dasal. Malapit na malapit mo nang maabot ang dulo ng iyong mga pangarap, ang makaahon sa kahirapan.
ang wagas na kaligayahan, ang malaking pagunlad, at ang pagyaman. Mapalad na kulay ang magenta. Maswerteng numero 7, 18, 25, 34, 39, at 43. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Ngayong panahon ng mahal na araw at habang tumitindi ang init ng panahon, ito ang maswerte mong panahon lalo na sa karira, sa hanap buhay, at sa pagninegosyo. Itutok mo ang iyong lakas sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Wag na wag mo nang pagkaabalahan pa ang ibang mga bagay na hindi mo naman pagkakaperahan. Masasayang lang ang iyong enerhiya at panahon dito. Tandaan mo, ito ang panahon ng pagpapaunlad ng kabuhayan at pagpapayaman. Gawin mo na ngayon at magmadali ka. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 4, 14, 22, 27, 36, at 42. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. Tagapagturo pero hindi isang guro. Ito ang magiging papel mo sa ngayon. Dahil ang mga karanasan mo at ang mga ginintuang nalalaman ay mapagkukunan ng mga kakaiba at mabubuting aral sa buhay. At sa linggo rin ito, habang pinakikinabangan ng marami ang mga aral at itinuturo mo, kamangha-mangha, nagaganti naman sa iyo ng kusa ang nasa itaas. Tuloy-tuloy kang hahandugan ng mga biyaya at bibigyan ng malalaking swerte at magagandang kapalaran ng langit. Ang magagandang mga kapalarang ito ay may kaugnayan sa dati ng pag-ibig na muling nabuhay at nanariwa na tila diniligan ng masaganang tubig. May mga biyaya ring ang dulot, ang malapitan at malayo ang mga paglalakbay. Wala kang dapat na gawin ngayon kundi ang magalak, magdiwang at patuloy na magpasalamat sa nasa itaas. Mapalad na kulay ang metallic blue. Maswerteng numero 5, 13, 22, 34, 38, at 44. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito at sa susunod na mga araw, nasa iyong paligid sa ngayon ang mga bagong pag-ibig. Hindi ito nangangahulugang na mawawala na ang dati at ang kasalukuyang minamahal. Bagkus ang saktong senaryo, ang lahat ay madaragdagan pa at kusang darami. Habang nadaragdagan ang iyong mga minamahal, kusa namang madaragdagan din at darami pang lalo
ang mga biyaya at mga pagpapala mo na mula mismo sa langit na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero. 1, 9, 19, 27, 33, at 41. Scorpio. Silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa linggong ito, tulad ng multo, darating sa buhay mo ang malaking swerte, pero bigla rin itong mawawala. Hindi pa kasi handa ang pagkatao mo, kaya nangyayari ang ganun. Ngunit may dapat kang gawin upang maging handa ang iyong pagkatao. Alisin ang hinanakit at sama ng loob sa iyong puso. Kapag wala ka ng galit sa mundo, muling babalik ang swerte ng doble-doble, ng bulto-bulto, at ng mas marami talaga, nang higit sa iyong inaasahan na halos hindi na kayang bilangin pa ng mga daliri sa kamay at sa paa dahil sa sobrang dami talaga. Mapalad na kulay ang violet. Swerteng numero. 3, 12, 24, 31, 35, at 42. Sagittarius. Silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Sa linggong ito, mahiwaga ang mangyayari sa panahong ito ng Semana Santa. Dahil kung kanino ka kakampi, siya ang makadarama ng panalo. Kung sino ang ayawan mo, agad na huhusgahan siya ng langit na talo na. Kaya sa panahong ito ng iyong buhay, isipin mong mabuti kung sino ang kakampihan at papanigan mo. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 6, 15, 21, 27, 39, at 45. Capricorn. Silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Humanda ka sa panahong ito ng Semana Santa hanggang sa buong panahong ito ng tag-araw dahil kinasiyahan ka ng langit. Kaya naman, iyong-iyo ang mga araw sa linggong ito. Hawak mo sa mga kamay mo ang buong mundo na ibig sabihin kung ano ang gusto mong mangyari. Walang labis, walang kulang. Iyon mismo ang matutupad at kusang mangyayari. Mapalad na kulay ang golden yellow. Maswerteng numero. 1, 4, 10, 19, 31, at 44. Aquarius. Silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, tanggapin mo ng maluwag sa loob mo ang anumang mga pagbabago sa buhay mo. Dahil kailangang malagas ang mga lumang dahon na nakakabit sa mga halaman upang mabigyang daan ang mga bagong usbong.
Kaya naman, kailangang maluwag sa loob mo na matanggap ang mga pagbabagong nabanggit na sa umpisa ay masakit pero unti-unti ring gagaling at maghihilom. Matapos gumaling at maghilom, tuloy-tuloy nang uunlad ang iyong kabuhayan. At kasabay nito, sa wakas, tuloy-tuloy at habang buhay ka na ring magiging maligaya sa larangan ng pag-ibig at pakikipagrelasyon. Mapalad na kulay ang Old Rose, maswerteng numero 2, 16, 22, 28, 34, at 41. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa linggong ito, mag-uuna-unahan sa ulo mo na hindi magkaintindihan ang magagandang formula ng kaunlaran at kung paano mapapalago ng gusto ang iyong kabuhayan. Kung hindi ka makapipili ng isa lang sa maraming magagandang oportunidad sa iyong harapan, hindi ka rin makalalayo sa iyong kasalukuyang kalagayan. Oo, dapat na mag-concentrate ka sa iisang gawain lamang, sa iisang larangan lamang upang bumilis ang iyong pagunlad at tuloy-tuloy ka ng yumaman. Mapalad na kulay ang lavender, maswerteng numero 1, 19, 27, 31, 38, at 42. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At syempre pa sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At pag wala kayong magawa ay iniimbitahan ko kayong pasyalan ang mga playlist sa YouTube channel na ito upang matuto kayong mag-analisa ng sarili ninyong kapalaran. Nandyan sa ating playlist ang swerteng guhit ng palad upang matuto kayo ng palmistry at nang malaman ninyo kung sino-sino ang yayaman sa pamamagitan ng guhit ng palad. Bukod sa swerteng guhit ng palad ay meron din tayong swerteng numerology. Sa swerteng numerology playlist ay inisa-isa natin ang mga birth date na yayaman. Kaya kung manonood kayo ng playlist na swerteng numerology ay malalaman nyo doon kung ano-anong birth date ang yumayaman. At bukod sa swerteng guhit ng palad, swerteng numerology, mayroon din tayong swerteng handwriting at signature analysis. Graphology naman ang tawag dito sa pag-aanalisa ng kapalaran ayon sa sulat kamay at pirma. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pirma o sulat kamay, mababago mo ang iyong takdang kapalaran at mapapaganda. Kaya nood na ng swerteng handwriting analysis at swerteng signature. At syempre pa sa mga mahilig sa punsoy, mayroon din tayong swerteng punsoy tips upang kayo na lang mismo ang magpunsoy sa sarili ninyong bahay o sa sarili ninyong business site at hindi na kayo umupa ng malaking halaga. At bukod sa swerteng punsoy tips ay meron din tayong swerteng panaginip at mga lihim ng panaginip. Inanalisa natin ang kahulugan ng mga panaginip sa pamamagitan ng
scientific na pamamaraan mula sa psychologist na si Sigmund Freud at si Carl Jung. Kaya ang ating swerteng panaginip at lihim ng mga panaginip ay scientific ang pagbibigay interpretasyon. At bukod dito ay meron din tayong swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang kahulugan ng mga zodiac sign mula Aries hanggang Pisces upang malaman ninyo kung ano ang dapat gawin upang mas madaling magtagumpay at yumaman ang bawat zodiac sign. At meron din tayong bagong-bago, swerteng nunal. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng mga nunal sa katawan ay malalaman mo kung sino-sino ang yayaman at anong nunal ang palatandaan ng mga yayaman. At siyempre pa, saan mo makikita ang nasabing mga nunal? Kaya panoorin nyo ang ating playlist na Swerteng Nunal. At yung ating pinaka-latest ay ang Prediction 2025. Sa nasabing playlist ay malalaman mo kung sino-sino ang mga animal sign na yayaman sa taong ito ng 2025. At kung sino-sino ang mga swerteng animal sign sa taong ito ng 2025. Ganun din ang kapalaran ng 12 animal sign sa taong ito ng 2025 ay tinalakay din natin sa Swerteng Prediction 2025. At meron din tayong tinalakay sa nasabing playlist ang tungkol sa swerteng numero sa taong ito ng 2025 at mga swerteng petsa. At siyempre pa, sa nasabing playlist na Prediction 2025, mapapanood nyo rin dyan ang Fearless Forecast. Ang mga kaganapang maaring mangyari sa taong ito ng 2025. Kaya pag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang ating mga playlist. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.